Kanegosyo. Samahan niyo ako sa aking journey sa pagninegosyo. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko, ang tamang pagpili ng lokasyon ng iyong negosyo. Space for rent. Ayan, kanegosyo, space for rent. Yan po. May bagong construction dito na space for rent. Negosyo. May bad experience po tayo before sa pagpili ng space location. Yung pag-start namin ng Diner Street, aggressive po ako sa paghanap ng mga spaces. Palagi ako naghahanap ng mga spaces for Diner Street. Alam nyo po ba na umabot kami ng 5 store? Opo, 5 stores po, 5 branches. Sa pang-5 po, na-experience ko yung failure sa negosyo. Marami po akong natutunan noon. Sa failure na po yon ay marami rin po akong natutunan. Kaya hindi po ako basta-basta na kukuha ng pwesto na hindi po siya malakas. Tandaan nyo ito, kapag mali ang lokasyon, kahit gaano kasarap ang produkto mo, na mahihirapang mag-success ang negosyo mo. At masasabi ko ito, hindi dahil nabasa ko lang sa libro, kundi dahil naranasan ko mismo. Oo, kanegosyo, bago lang po ako nakabangon sa pagkalugi ko dahil mali na pagpili ng pwesto sa negosyo ko. Noong nagsisimula pa lang ang Diner Street, Diner Street, ang dalawang mga salarin ng mga masasarap na ito na nilutong dito. Sarap-sarap talaga. Wala pa kang sauce ito. Pakilagay yung sauce. Anong sauce mo? Kami oy. Kalimot ka tayo mga landan. Kami oy. Kami lagi kayo. napaka-agresibo kong mag-expand. Umabot kami sa 5 branches. Halos araw-araw kong naghahanap ng space for rent dahil gusto kong mapalaki agad ang negosyo. Noong dumating ang pagkakataon, para sa aming ika-5 branch, sabi ko sa sarili ko, ito na yon. Ito na ang breakthrough namin. Bakit? Dahil nasa loob ito ng isang sikat na food court. Ang daming tao, ang daming kumakain, kaya nasa isip ko, maraming tao, maraming benta. Pero mga kanegosyo, minsan sa negosyo, ang pinakadelikadong salita ay ang salitang akala. Akala ko, sapat na ang maraming tao. Akala ko, magandang pisto na iyon. Akala ko, doon lalaki ang Diner Street. Pero mali pala. Doon ko naranasan ang isa sa pinakamabigat kong failure sa negosyo. Ang pinakamasaklap pa, dahil akala ko malakas ang pisto na ito, sinugal ko ang lahat ng ipon ko. Sinugal ko ang pagiging empleyado ko dahil nag-resign ako. Nag-invest ako ng malaking halaga sa store na iyon at alam nyo ba ang kapalit sa malaking akala? Pagkalugi. Bakit? Dahil hindi pala tugma ang produkto ko sa klase ng mga customer sa lugar na iyon. Ang mga tao sa food court ay naghahanap ng pagkain na ready to eat at mabilis kainin dahil breakfast at lunch break lang ang oras nila at nagmamadali sila. Samantalang ang produkto namin ay kailangan pang lutuin at paghandaan. Hindi lang iyon, alas 5 pa lang ng hapon ay nagsasara na ang food court. Ibig sabihin, maikli lang ang oras para makabenta. Pero ang renta, pang mall ang presyo. Sa madaling salita, mahal ang renta, maikli ang oras, mali ang market, mahina ang benta. At sa huli, napilitan kaming isara ang branch. Mas masakit pa rito, nasundan pa ito ng pagsasara ng aming ika-4 na branch. Pareho ang dahilan, maling lokasyon. Doon ko tunay na naunawaan ang kasabihang hindi sapat na maraming tao. Ang kailangan ay tamang tao. At isa pa,
Hindi lahat ng magandang pwesto ay magandang negosyo. Dahil hindi ko pinag-aralan ng mabuti ang lokasyon, ang nakita ko lang ay ang magandang fasad, ang dami ng tao, at ang magandang itsura ng lugar. Pero hindi ko pinag-aralan ang customer behavior, operating hours, rental cost, at kung bagay ba ang produkto ko sa market. At iyon ang naging pinakamahal kong tuition fee sa negosyo. Malaki ang naging epekto nito sa amin. Naubos ang malaking bahagi ng ipon ko, naging mabagal ang pagbangon namin, at doon ko natutunan na sa negosyo, mas mahal ang maling desisyon kaysa tamang paghihintay. Kaya ngayon, hindi na ako basta-basta kumukuha ng space for rent. Pinag-aralan ko muna ang lahat. Saan dumadaan ang tao, sino ang target market, kumikita ba ang lokasyon, kaya ba ng sales ang renta, at higit sa lahat, babagay ba ang produkto ko sa lugar. Dahil para sa akin, ang tamang lokasyon ay hindi lang tungkol sa dami ng tao, kundi sa tamang tao, tamang oras at tamang produkto. Ngayon, salamat sa Diyos, unti-unti na naging normal muli ang cash flow ng aming negosyo. At muli, naghahanap kami ng panibagong pwesto para sa Diner Street. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami padadala sa akala. Padadala na kami sa data, pag-aaral at tamang desisyon. Dahil ang goal natin ay hindi lang magbukas ng panibagong branch, ang goal natin ay magtagal, lumago at makapagbigay pa ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan. Kaya sa inyong lahat nga nagbabalak magtayo o mag-expand ng negosyo, tandaan niyo ang linyang ito. Ang tamang lokasyon ay puhunan sa tagumpay. Ang maling lokasyon ay gastos sa kabiguan. At tandaan, mas mabuting maghintay sa tamang pwesto kaysa magsisi sa maling pwesto. Maraming salamat kanegosyo. Ito si Kuya Ervin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at sana ay may natutunan kayong aral mula sa aking naging karanasan. Salamat sa panonood sa Negosyante Ako Stories. Hanggang sa muli!